Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Giovanni B nagbabalik. So pasensya na kayo kung ngayon lang tayo naka-upload. So medyo busy lang. So itong aayusin natin dinala sa atin ng isang subscriber natin. So may mga jumper na to. Sabi daw na paglaruan yata to ng dinala niyang technician. So sa tingin ko walang pyesa doon. Kaya siguro ganito ginawa. May mga jumper na may sunog. So gumagana yung kalahati na lang, ginamper na para gumana rin yung kalahati. Tinanggalan lang ng pisa sa kalahating channel. Tapos itong diode gumagalaw-galaw na. So yan yung mga titingnan natin at aayusin natin. So pag pinaandar mo to sa kalahati niya, tumutunog naman kaya lang basag. So dati hindi daw to basag at tumutunog naman, kaya lang ang problema parang hindi siya stereo. So ganito nga yung ginawa, tinanggalan siya ng mga pisa tapos ginamper yung so bali ito yan, tanggal-tanggal na rin. So wala akong pampalit niyan. So bahala na. Kasi importante mapatanong ko muna to. So kita nyo naman, may sunog siya dyan. Tapos tanggal na yung mga ibang pyesa. So bubuuhin natin ulit ito mga ka-G-Lovers. Yan, naka-jumper na yung relay. Tapos may wire siyang kulay itim. Pinapunta dun sa kabilang channel. Yan. So sabi niya kalugar niya lang daw yung dinala niya na technician. So sa tingin ko walang pyesa yon, kaya ganito na lang ginawa. Kasi balyong dagat pa siya o kabilang dagat pa siya. So yan, sunog-sunog na yung yung board. So lilinisan natin, tatanggalin natin yung mga nakita natin yan sunog, kalawang, at papalitan natin. Yan muna yung una natin gagawin. Ito yun sa kabilang channel. So titingnan din natin dito, baka may kinalawang kaya naging basag na yung sunog. So papalitin din natin yan. So, bali ginawa natin dito, basta natagalan tayo bago natin natapos to. Ilang oras din bago ko to natapos pala mga ka-G-Lovers. So briefings na lang natin kung ano yung mga ginawa natin. So dito nilinisan muna natin siya ng double dip para matanggal yung mga konting mga itim-itim o carbon. Tapos pati na yung board malinisan na rin. Una pala muna ditong inayos ko itong na to, itong diode na to mga ka-G-Lovers. Kumuha lang ako ng solid na copper, matigas para hindi siya gumalaw-galaw. Yan. Nilagyan natin to ng 4 na paa, tapos nilagyan ko rin siya ng shrinkable tube para at least kung uminit hindi siya matatanggal yung pagkasolda niya. Yan. Nilagyan natin ng medyo matigas-tigas na to. Yung nilagay kasi ng technician na nauna, bali wire lang, kaya gumagalaw-galaw siya. Tapos natanggal na rin. Kaya papalitan natin siya ng ng solid na copper. So medyo matigas na to. So hindi na to basta-basta magagalaw-galaw. So lalagyan na natin ng shrinkable. So basta nilagyan natin to ng ng 4 na paa, tapos yan nga mga ka-G-Lovers, shrinkable din. So ito na mga ka-G-Lovers, nalagyan ko na siya ng 4 na paa. So ito na ng shrinkable yung ilalagay natin. So bali wala akong lighter dito, yung hot air ko pala hindi gumana. So ginamit ko na lang ng pang-init dito para ma-shrink siya, yung yung soldering iron na lang. So yan ganyan lang, para at least kung uminit man tong diode na to, itong bridge na diode na to, hindi matatanggal yung pagkasolda natin kasi nakalagay siya sa shrink.
So, mas hihigpit pa siya habang umiinit. So, yan yung ginawa natin muna dito. So, inayos muna natin yung diode muna. Inuna ko. So, papantayin ko na lang yung mga paa niyan para, ay, yung shrinkable para magandang tingnan. Kasi pag nilagay natin doon sa lagayan, swak na swak talaga. So, bali ganito na yung naging itsura niya mga ka-J-Lovers. Yan, napantay ko na yung yung shrinkable. So, ready na to para ilagay. So, bali ito, lalagay na natin dito sa board yung nilagay natin na ay nilagyan natin ng paa na diode. So may guide naman yan mga ka-J-Lovers kung paano ilagay. So hindi nyo mababaliktad yan kasi may guide naman. Yan, lagay lang natin to. Tapos resolder natin. So mahirap pa ipasok. Siguro hindi ko naalisan ng lead. Yan, okay na. Yan, sagad lang natin para talagang intact, hindi siya gumalaw. Yan, tapos solder natin. Yan, solder lang natin to. Ginanyan ko pa yung paa para sigurado talagang hindi siya gumalaw. Yan, okay. Next natin, yan, pagkatapos natin ma-resolder to, tatanggalin natin yung mga nakita natin na sunog na parts. Tapos yung mga kinalawang, so tatanggalin na rin natin. Yan, tapusin lang natin to. I-resolder. Yan, tapusin lang natin. Sana, so, binalik natin to sa dati niyang, dati niyang tunog. Kaya, medyo nahirapan tayo dito mga ka-J-Lovers. So, medyo matagal, ilang oras ko to bago ko pala siya natapos. So, sinabi ko naman dun sa may-ari na natagalan ako sa pag-aayos nito. Kasi grabe nga yung pagkatama nito. Talagang tsinagaan natin bago natin natapos. Kasi kung sino man na technician kasi makakita ng ganon, parang aayawan yata. So, talagang sabi mo, mahihirapan ka talaga. Pero kung tsatsagaan mo naman, talagang makukuha rin naman, matatapos rin naman. Talagang gugugol lang ng ilang oras bago mo talaga siya matapos. So, pwede mo rin naman siyang unti-untiin, mga araw din bago matapos yan kung unti-untiin mo. So, okay na tayo, goods na tayo na ikabit na natin yung diode. So, okay na yung rectifier natin. Next naman natin, yung jumper dito, lilinisan ko muna pala to. Yung jumper dito, tatanggalin natin. Tapos yung, yung mga kinunik dun sa relay, tatanggalin rin natin. Tapos yung kinat, ikakabit natin. So, bali ito pala yung mga ka-J-Lovers, itong sinasabi ko sa inyo na ginamper. So, sa left pinapuntang right, so right pinapuntang left. So, basta ganyan, vice versa. So, tatanggalin na lang natin to para maging stereo rin ulit. So, magiging komplikado kasi pag hindi natin tinanggal to kasi gagawin nga natin, aayusin natin ulit yung kabilang channel. So, pasensya na kayo sa boses natin, medyo inuubo tayo, kaya ganyan yung boses natin, parang bedroom voice. So, joke lang mga ka-J-Lovers. So, next natin, so, inaayos ko na tong yung connection, kasi nakakat, tinanggal talaga, literal na kinat siya mga ka-J-Lovers. So, i-connect lang natin to, para balik sa dati niya. Yan, nilagyan ko pa nga siya ng copper wire, yung solid na copper wire. So, para makunik natin ng maigi. Tapos yung mga jumper dun sa may relay, tatanggalin na rin natin siya. Yan, naikabit na natin. Yan, pasiguruhin lang natin na hindi talaga siya matatanggal. So, makabit yung pinutol na linya. Tapos lilinisan din natin to para at least magandang-ganda rin yung natin, yung pagkagawa. Yan.
Haba kasi ng pagkakat niya talaga dito mismo sa may kabitan ng ano ng terminal ng speaker niya kinat mismo. Kaya medyo nahirapan tayo ditong ibalik. Yan, okay na to. Tapos lilinisan na lang natin siya. Tapos yung sa ano sa may relay na kinonek na ginamper kasi hindi na nagsiswitch yung relay, parang nakarekta na siya mga ka-G-lovers, ika nga. So tatanggalin rin natin. Yan. Linisan lang natin. Okay. Inalis ko lang yung mga plugs niya. Yan, alisin lang natin yung mga plugs para maganda rin tingnan, malinis. Hehehehe. So, next natin, yung jumper sa relay, tatanggalin natin kasi papaganahin natin ulit yung relay. Ipapaswitch natin yun ulit yung relay. Yan, tinanggal natin yung jumper. Yan, naka-jumper. Yan. Yan, tinanggal natin yung jumper. Sa kabila pa. Yun. Yan, ayos. So, resolder ko lang to ng maigi yung relay. Tapos linisan natin. Yan, okay. So, alisan ko lang ng mga plugs. So, ganito kasi mga ka-G-lovers, talaga mabusisi yung mga ganitong dinaanan ng ibang technician na walang parts. So, medyo mahihirapan tayo. So, hindi naman natin masisisi yung ano nito, yung gumawa kasi wala nga siguro silang parts. Kaya ganyan na lang yung ginawa. So, ginawa na lang ng paraan para tumunog. Bali, yung sira pala nakabitan ng speaker, wala akong pampalit. Nag-antay pa ako niyan para mapalitan. So, nag-order pa kami niyan. Kaya, pero okay naman tong sa kabila. May pihita naman, okay naman. Sa kabila lang, basag na. So, next natin, yung pre-drive naman tayo. So, una ko muna sigurong gagawin mga ka-J-lovers, test ko tong mga resistor. So, may maliit na fusible dito. 1/2 watt. So 0.47 yata to, 4.7 ohms. So ganon. Tapos itong 5 watts na 0.25. Yan. Nag-buzzer. So ibig sabihin good. So lapit natin yung multimeter para makita nyo. So ito good. Next yung ano malaki. Open. Next. Good. Good yan, good. Next. Open. Good. Open. Katatlo na tayong malalaki. Open. Ay good, good to good. So, bali good to mga ka-J-lovers. Yung maliit pa na isa. Parang open to ah. Ay good, good siya. Bali may nakita tayong tatlong 5 watts na open. So, bali dito mga ka-J-lovers, nalista ko na rin yung mga kailangan ko. Yung mga tinanggal. So, yung mga wala. So, wala pa dyan nakalagay yung output. Hindi ko pa nalista kasi unahin muna natin yung drive or pre-drive niya. So, yung mga nakita natin na may mga kalawang, tinanggal ko na rin. Yung may mga mga may sunog ay tinanggal ko na rin. So, ito yung mga replacement na pwede natin gamitin sa C2240. Tapos, yan yung isa. Yan yung mga replacement. Tapos meron ako ditong siniris na resistor. Kasi meron akong value na wala akong naubusan ako. Tulad nito, 2.7K. Nag-series ako ng dalawang resistor para makuha ko yung 2.7K.
Tapos yung 100 ohms, ganun din, nag-series ako ng resistor para makuha ko yung 100 ohms. Kaya naubusan lang kami ng stock. So kakabit ko lang siya dito. Kabit lang natin lahat. Yung mga, ito mga pre-drive at drive na to. Kasi yung tinanggal natin ay may kalawang, tapos yung iba may mga leak. Tapos itong pinaka-output niya, shorted talaga. Dalawa na lang tong output na to. Yon, shorted. Sa kabilang channel, wala na naman shorted na output. So, dito lang talaga sa may sunog na to. Yung dito, meron tayo nakita dito may leak. Tapos, meron shorted. Tapos, meron may kalawang. So, sabi ko nga, lahat ko na siguro palitan. Kasi, delikado rin naman. Yung may mga kalawang, kailangan na natin siyang palitan. Kasi, nasa may dagat nga siya. Malapit sa may dagat. So, yun muna yung gagawin natin. Kabit natin itong mga tinanggal, ay yung mga ilalagay natin. So, bali dito mga ka-J lovers, yan, naikabit na natin siya lahat. Yan, nakita nyo, naikabit na natin siya lahat. So, re-resolder ko na lang ito. Tapos, mag-check tayo ng voltage biasing nito mga ka-J lovers. Aalamin natin. So, ito, dito yan, ganyan. Sa may heatsink. So, kakabit ko rin yan mamaya. So, resolder ko lang ito mga ka-J lovers. Tapos, mag-test tayo ng voltage biasing. Aalamin natin kung magiging normal na ba siya. Kung palitan na natin siya lahat. So, bali yan mga ka-J lovers, na resolder na rin natin. Yan, nilinisan na natin. So, kita nyo, parang bago rin, diba? So, nilinisan na rin natin. So, ginamit ko ditong panlinis pala. Yan, aayusin ko na lang yan mamaya. So, ito. Yan. So, ginamit ko pala ditong panglinis yung isopropyl alcohol. Yung ginamit ko dito. Pero doon sa kabila, yan o. Doon sa kabila, WD-40 kasi tinanggal ko yung mga carbon. Yan. So, yan ang mga ka-J lovers. Kita nyo, linis, kintab na, diba? Kasi kabobras ko yan eh. Pumuti na yung ipin. Joke lang. Yan, tingnan nyo mga ka-J lovers. Okay na rin yan. Mahilig kasi talaga ako mag-brush. Tinitingnan ko maigi na wala siya dyan mga tilamsik na maliliit na lid. Kasi delikado, baka ispakan tayo. Yan yung mga kinabit natin na bago na. So, meron tayong mga ginamper na resistor pala, siniris na resistor. So, yan, mga siniris na resistor. Meron tayo. So, bali dito mga ka-J lovers, ikakabit ko lang to. Yung kasi tinanggal natin yung pagkasolda niyan para makabuelo tayo sa pagkabit ng mga parts. So, okay naman to, wala namang problema. Tinis natin isa-isa. Okay naman yung ano niya, yung power supply. So, ayan mga ka-J lovers, naikabit na natin siya. So, next na lang natin ay magbo-voltage biasing tayo. So, aalamin natin kung normal na ba yung biasing nito para mapatunog na natin. Bali, yung una kong attempt nito na pag-voltage biasing mga ka-J lovers ay may abnormal siya. So, sabi ko may problema pa tong iba. So, nag-recheck ulit ako. So, may nakita ko na mga resistor. So, pinalitan ko na lang yun. Kaya, naging okay na rin naman. Yan, 0.5. Yan. Ito yung may mga kabit na pisa. Ito yung good. Yan. Pero medyo basag yan. Pero mga resistor lang naman kinalawang dyan. Pinalitan ko na rin naman yan. So dito, ito yung sabi ko sa inyo. Kita nyo bad yan. No? Ang 3.3. So, mali yung biasing nito. So, tiningnan ko maigi. So, may mga resistor pa pala doon na may mga kalawang konti. So, pinalitan na rin natin. So, bali ito yung sinasabi ko sa inyo. Kita nyo ito. Yan. Yan, pinalitan ko na yan. So, ito, papalitan rin natin yan. Yan. Tapos, itong mga iba dito. Yan. Yan. Tapos, may natis ako dito pala. Yan. Na may, ano talaga, change value na. Kaya, kinailangan ko na siyang palitan. Pati itong, signal diode, pinalitan ko na rin yan mga ka-J lovers. Kasi kalawangin na rin yung paa. So, kailangan ko na rin siyang palitan. So, nung pinalitan natin yung mga resistor na tinuro ko sa inyo, tapos yung signal diode na 4148, kasi kinalawang na.
Nung pag-test natin, ng pangalawang pag-voltage biasing natin, naging normal na siya. So, nakita nyo, 55 volts. Yan, 55.2. Baka sabihin nyo, ang taas. Kasi wala pa siyang load na output. Kaya ang taas yan. Wala tong control resistor para mag-drop siya. Yan, 55 volts. So, ibig sabihin, good na to mga ka-G-lovers. Safe na tayong magkabit ng, ng output nito kasi nasa 55 na siya. So, nagtataka kayo kasi ang taas, bakit kakabitan ng output? Kasi wala pa siyang load na output, kaya ganyan niyang kataas. At wala tong nakadesign na control resistor para maging drop yung biasing natin, voltage. So, normal niyan, pag may control resistor o nilagyan mo na siya ng output, normal na voltage na yan ay 0.3, 0.4, 0.5. So, kabitan lang natin ng output, tapos test natin ulit para malaman nyo. So, bali ito, kinabitan ko na siya ng output. Yan. Hindi ko pa ni-resolder. Yan. Para malaman nyo, pag ni-resolder natin to, magda-drop na siya. So, makikita nyo yan. So, hindi na natin skip muna to para malaman nyo, pag nilagyan natin ng output, na magda-drop na yung, yung voltage biasing. Kasi meron na siyang load na output. So, resolder ko lang ito mga ka-G-lovers. So, habang nire-resolder ko ito, promote pala ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung bawat ina-upload ko na video. So, sa kabilang channel, kaya pala basag yung tunog pala mga ka-G-lovers, ay meron siyang mga kalawang. So, pinalitan ko yung mga kalawang na resistor, naging okay na rin naman siya. So, hindi na siya naging basag. Yun lang naman problema dun sa kabila, kaya naging basag siya. Kasi, in-stock pa to ng may-ari. So, bago din nila sa atin, kaya kinalawang na rin na yung mga ibang parts. So, kung sa FB page nyo pala ito napapanood, papalaw, pa-share and pa-like na lang pala. So, maraming salamat pala sa inyong laging pagsubaybay. So, pasensya na kayo kung bihira tayo mag-upload kasi may mga ginagawa lang tayo. So, kailangan natin unahin muna yon. So, at least nag-upload pa rin ako para sa inyo, para yung mga subscriber o follower natin ay meron pa rin naman papanoorin o may update pa rin naman para sa akin. So, yan. Kabit lang natin. So, nakita nyo kanina, 55 volts yung voltage biasing natin, ang taas. So, kung hindi mo to kabisado, matatakot ka magkabit kasi ang taas ng voltahe, pwede masira yung output. Pero pag sa mga mga 5 auto mo to nakita yung mga ganun na voltahe, 33, 55, ay matakot ka talaga. Huwag nyong ikakabit yung output kasi sisirain talaga yan mga ka-G-lovers. Kasi meron nakadesign doon na control resistor para magdiretso na siyang labas na 0.3, 0.4, 0.5. So, dapat ganun lang yung makita mo dun sa mga ganun. 5 auto, 3 auto, so 6 auto, ganun ang lumabas na voltahe dapat na voltage biasing. Pero dito sa mga GX7 ng Kevlar, sa GX5 parang 0.3, 0.4, 0.5 na yan pag walang output. Pero pag sa mga GX7 na ganito, talagang mataas na yan, mga 50 plus na. So, ito, titingnan na natin kung lalabas na ba yung sinasabi ko sa inyo 0.3, 0.4, or 0.5 na voltage biasing. So, set lang natin sa DC. So, nakabit na natin yung output ha. Tingnan nyo maigi, may load na siya. So, pag pinower natin, yan, nagre-relay na rin yan. Tapos, itetest na natin, dito na natin malalaman yung voltahe niyan. Yan, kita nyo. Alat. Wait lang. 0.4, di ba? Next, 0.4. So, ang ganda ng pagka-biasing natin, 0.4 kasi bago yung mga parts, kaya ang ganda yung biasing natin. 0.4, almost lahat sila 0.4. Yan, 0.4, di ba? Yan. So, ibig sabihin, good na yung channel na to. So, ready for testing na rin na tayo. Kabit lang natin lahat. So, titestingin na natin at patutugtugin na natin to, mga ka-G-lovers. So, ayan na mga ka-G-lovers. Kita nyo, nakabit na natin yung mga speaker. So, okay na rin to. So, ready for testing. Yun sa kabila, hindi ko nakabitan na ubusan kami ng stock mga ka-G-lovers. So, mag-aantay pa tayo ng pampalit nyan. So, kita nyo naman,
Madali lang naman yung ikabit. Nag-switch na yung relay. Yan. May sound na rin siya. So, okay na to mga ka-J-Lovers. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.